Welcome sa Homeroom, usapan at podcast para sa mga estudyante. Mga pre, nabalikan yung mga nangyari nung high school pa tayo. Pre, napakasaya nung high school, pre. Nung talagang bago mag-pandemic, no? Nung bata sa labas, ang dami naglalaro sa labas, basketball, volleyball. Ano kaya, pre? Anong mga ginagawa niyo nung high school? Bandero. Paborito ko nga ng dating laro, Sikyo. Yung ang base pa namin, yung mga flag pole. Yung agaw base. Tatakbo kayo, paikot dun sa gym nyo. Tapos magtataya kayo. Sa inyo, sa Balete ba? Akin, pare ako sa bahay lang, self-study, pag walang magawain. Isang online games lang, pag tinatapad na ako. Sa inyo, pare. Ikaw ba rin yung Sige. Eh lang, tambay lang din sa bahay, naglilinis. Tapos pasok aral. Tapos Yun naman. ikaw. Online games lang din, tapos nag-tiktok. Simulan na natin yung sadyang topic ng ating podcast ngayong araw. Bago tayo magsimula sa pinaka-topic natin, gusto ko pasalamatan yung mga nag-interview natin, si paring JM, paring RJ at paring JM. Diba, walang interview kung wala sila. So, salamat sa mga taga-Balete na nagpa-unlock ng interview. Maraming salamat sa inyo. Unang tanong, ano ang papel ng barangay sa iyong buhay bilang estudyante? Personally, bilang estudyante, napakalaking bagay na meron tayong mga barangay since nagpo-provide sila ng mga financial assistance and scholarships. Oo, laki tulong ng financial assistance at lalo na sa ating mga college students, napakalaking tulong niyan. Pwede nang magamit natin sa tuition, pangbili ng school supplies. Ikaw naman, Goroy. Anong iya? ayun, sa mga yung program na binibigay ng barangay natin, tulad nung nagbibigay sila ng litro sa mga notebook. Hindi lang puro aral yung mga estudyante natin na nabibigyan ng halaga yung mga talent ng mga estudyante natin. Kagaya mo, pare Goroy, ang gagamit mo yung galing sa basketball sa eskwela, di ba? Eskwela ka ngayon, di ba? Oo, scholar ako ngayon. Napakagandang programa niya yung para sa mga student athletes natin. Pinaka natanda ko yung pag merong yung natakbo sila sa eleksyon. Yung halalan, pare. Ayun, yung pag malapit na yung eleksyon, may mga nagbibigay nun ng mga libreng notebook, Hindi, pare. mga pencil, yung mga magagamit natin, nung mga elementary Oo, tayo, pare. magagamit natin sa pag-aaral. Tapos tayo, mga bagong chok. Yun. Meron mga bagong chok doon lagi kapag pumupunta yung mga natakbo. Tapos bagong linya nung blackboard. Oo. Tsaka ako na yun, nung high school, sobrang laki talaga ng tulong nung offer nila ng mga tuition. Doon ako nakapagtapos ng pag-aaral ng high school. Next question, sa tingin mo, sapat ba ang suporta ng barangay sa edukasyon ng mga kabataan? Bakit oo o bakit hindi? Pwedeng oo kasi at pwedeng hindi din kasi kagaya nga niya, nagbibigay ng libreng edukasyon yung DepEd, di ba? So, yung barangay natin, it depends kasi sa barangay, katulad sa barangay nila RJ, yung na-interview nila. Minsan ay binibigyan nila ng mga school supplies yung mga estudyante para meron silang magamit sa school, para matuloy nila yung pag-aaral nila, para matupad yung mga pangarap nila. Sa akin, hindi. Gawa ng sa populasyon ng barangay namin ay madami. Kaya yung iba, hindi nasusustentuhan. Kaya, ayun, yung Sa bagay, pag marami nga, ang hirap din sustentuhan ng barangay kasi marami din namang gastusin yung barangay, madami din projects. Sa inyo ba? Kami kasi nung high school kami, hindi pa city yung Santo Tomas, kaya medyo mababa pa yung mga binibigay sa mga barangay. So, para sa akin, hindi pa din ganun hindi nakaka-sustain yung mga binibigay ng barangay para sa aming estudyante. Pero, salamat na lang dun sa mga nag-sponsor, yung mga parents na nagbibigay sa amin dati ng mga yung mga paprograma nila, PDA, no? lalo na yung tuwing bakasyon, yung ayusin nila yung blackboard, yung mga sirang gamit. Yun talaga, feeling ko yun yung yung pinakatumulong sa amin ng estudyante kami. Brigada, no? Oo, yun, yung brigada. Pero para sa akin, hindi. Kasi kadagman sa mga barangays, hindi sila makapagpatubad ng mga programa tulad ng school supply o mga learning resources dahil nga kulang sila sa pondo. Ikaw ito, alam mo masasabi mo? Para sa akin hindi din kasi yun nga, gaya nga nung sinabi ito, madami din kasing sa amin, hindi din
sapat ang budget ng barangay para mabigyan lahat. Sa tingin niyo ba kung sakaling may pagkakataon kayo na makausap yung barangay chairman ninyo, ano yung una niyong hihilingin para masustentuhan yung mga estudyante? Yung mas upgraded na pagtuturo. Tulad kasi ngayon, mas na sa mga TV, yung PowerPoint, hindi na tulad nung panahon natin na Cartolina, Manila Paper, na panay sulat. Gusto kong malaman or mahilig sa kanila na sana bigyan nila ng mas appropriate na pagtuturo dun sa mga henerasyon nila. Tsaka sana yung mga hiling ko, hindi sa barangay, kundi sa school, na hindi lang sana yung kaalaman ng mga bata is nakakulong sa libro. Kumbaga nakakapag-share sila ng personal experience, napaparanas nila yung mga tinuturo nila, kumbaga kagaya sa atin. Hindi lang yung pagsasalita natin dito, yung hindi lang natin ginagawa sa papel, di ba? Pinagawa tayo ng research, pinag-research tayo ng mga problems, pinag-interview tayo, pinagawa talaga tayo para mahasa yung interaction natin sa ibang tao. Akin naman is yung kung may request ako, siguro yung pagdadagdag ng funds sa mga school supplies since nagiging hindrance din yan sa pag-aaral ng mga estudyante. Next question, ano ang mga serbisyong ibinibigay ng barangay na nakatutulong sa mga estudyante? Sa akin naman, una is yung nasabi ko na rin kanina, yung scholarship programs. Dun sa amin naman, meron silang program dun na mangongalekta kami ng mga bote, mga plastic, mga karton. Tapos kapag every month, dadali namin doon, tapos hihiluhin, tapos yung kapalit is pera. So, bali, meron kaming income na kumbaga dagdag allowance sa linya. Sabi ni Corneo, tulad nga ng scholarship grants is pagdagdag allowance para sa mga dadating na financial crisis. Yung mga natin, yung mga paliga nga ng mga barangay, di ba? Tsaka yung mga sports fest. Ano man tawag nung elementary tayo sa mga ganun? Intrams. Yung talagang kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka kagalingan, kasali ka sa mga ganung bagay kasi andun ka eh. You have the ability to do that thing. You have the ability to show, to participate, di ba? Tsaka mas madadagdagan yung confidence mo kapag naka-participate sa Sa akin, maganda yung tulong ng mga programa ng barangay ng bata. Brigada talaga pinaka na naaalala ko kasi parang nalagay din sa core memory ko eh. Naalala ko din dati nung elementary ako eh. May partnership yung barangay namin sa National Bookstore. Sa inyo ba meron ganun? Wala! Nung bibigay sa amin ng notebook, na may kasama lapis tsaka pantasak. Pagka dumadating yun, sobrang saya namin. Yung feeding program. Ayun. Wala na yung mga kaklase natin, bawal lang makakain. Pagkita, lugaw sa upas lang yun. Sa iyong palagay, ano pa ang pwedeng gawin ng barangay para mas matulungan ang mga estudyante? Para sa akin is pwede sila magpatayo ng program na kumbaga libre o murang learning resources para sa mga kapos ang budget ng mga estudyante. Kumbaga kung hindi nila kayang ma-afford yun. Sa iyo noon. Siguro sa akin yung kumbaga paggamitan, halimbawa na lang ay computer, internet, free wifi, tapos kung sa barangay, maglalagay ka malit, halimbawa, i-request ko, pwede po bang sakali, mayroon kayong budget, pwede po kayo maglagay na 2 computer lang para po lang sa mga halimbawa na mga estudyante na hindi po sapat yung free yun, yung printer. Sa akin kasi hindi lang dapat barangay gumagalaw eh. Gobyerno na talaga. Kasi pagkaalam ko, hindi talaga gumalaw ng barangay mag-isa. Kaya para sa akin, ang kailangan tumulong sa atin talaga, yung gobyerno natin, which ano lang yung magiging tulong sa atin, tulad natin, college students. Yung mga financial aids natin, nagagaling talaga sa atin. Ang daming pwedeng may tulong ang barangay gaya ng ng mga libreng wifi. Ang dami na nga may libreng wifi ngayon kahit sa public school, no? So, napakalaking tulong din. Pagpulga natin yung sinabi ni Seti, yung libreng trip. Feeling ko, yun talaga pinakamakatulong sa mga estudyante ngayon. Kasi pagkatanda ko, nung high school ako, nung magpapasa ako ng research Ang namin, hirap niya magano. ang mahal ng ginastos namin sa print. Back to back pa yun. Nakakaranas ka ba ng mga problema sa paaralan na sa tingin
barangay? Paano ito dapat solusyonan? Yung ngayon sa school natin, I think wala namang relasyon yung barangay dito kasi private tayo eh. Nagbabayad tayo ng tuition dun sa mga stockholders, sa may-ari ng community. So, ang mare-recommend ko lang is at least bigyan na tayo ng kada section, bigyan tayo ng permanent room na pwede tayo mag-stay. Kasi ang hirap dun sa mga student na pag-alagala sa labas, napupuno yung library, yung study area nagiging tambayan ng ingay, yung canteen napupuno din. Halos yung mga students natin is nasa labas nakatambay, kung ano nung ginagawa. Problema namin, nung high school kami, ngayon ko nung high school kami, masyado kasi kami galanon. Yung mga curfew, Yung seguridad, parang alam niyo safe. yung mga curfew, feeling ko para sa mga estudyante, lalo na pag naka-uniform pa kami, yun talaga yung makakatulong sa amin kasi nung bata kami, kuwara awas na kami or nag-cutting. Paboritong gawain natin. Pag nag-cutting kami, hindi kami pinapansin ng mga tanod kasi pinapabayaan na kami. So, yung mga curfew na yun, malaking magiging tulong na yun para sa seguridad ng mga estudyante. At saka dun sa isipin ng mga magulang. Siguro nung elementary, yung gumala kami na hindi alam ng parents namin, tapos kumbaga pumunta yung parents namin sa barangay. Kumbaga hindi nila na-actionan agad gawa ng kulang sila sa manpower. Kumbaga kulang sila sa security sa school. Yung CCTV. Kailangan talaga ng mga barangay magpatayo na ng kanika na ng CCTV na nakasave na din yung mga memory sa sariling barangay natin. Hindi lang basta CCTV, yung nagana naman. Yung iba kasi display lang yun. Bilang estudyante, paano ka maaaring makatulong sa iyong barangay? Ako sa akin kasi, yung pagiging knowledgeable enough kung paano gumalaw ang government natin. Malaking tulong na yun kasi alam mo na kung saan ka hihingi ng tulong. Hindi mo nasisihin kung akala mo sikap yung may government. Hindi. Sa government talaga. Tsaka isa pa, para sa pagiging estudyante, para makatulong ka sa mga kapwa at saka sa barangay mo, magandang mag-participate ka dun sa mga program na ginagawa nila. Tulad na dun sa mga SK namin, na humingi silang tulong para yung mga kanal kasi namin nung Katrina ba yung huling bagyong napakalakas? Para? Humingi sa amin ng tulong kasi yung ibaba, sa barangay kasi namin may ibaba at saka ilaya. Yung ibaba kasi, parang binaha sila. So humingi sa amin ng tulong na pagkatapos ng bagyo, linisin namin yung mga kanal. Kahit yung kanilang yung tapat ng bahay, para sa akin, malaking tulong na yun kasi dun sa ibaba na yun, dun din kasi yung public school ng barangay na. Kahit wala kang katungkulan, ang dali lang gawin niya, no? Kung isipin mo kung lahat tayo, ganyan yung isip, yung maglilinis ako sa tapat ng bahay namin, di ba? Hindi mo kailangan linisin yung tapat ng bahay ng iba eh. Pero kung sa sarili na lang, no? Kumbaga yung katulad sinabi ko sa'yo kanina, yung pagiging role model. Para naman sa akin is basic needs lang. Yung mga hindi ko mga kailangan libro, pwede mong i-donate sa barangay and may bigay din sa mga mga estudyanteng hindi pa po ng school supply. Sa akin kung sakaling mabalikan ko man yung mga natulong ng barangay sa akin is yung pagpa-participate talaga sa barangay. Kumbaga, yung mga simpleng participation lang gaya ng pag-attend sa mga meeting, participate sa mga liga na i-representa natin yung barangay. Thank you guys!